Hello po. Yan, magandang araw po sa lahat. Great day po. Yan, magandang araw po. Sabi mo sa tabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Okay, kaway-kaway, di ba? Kaway-kaway, no? Parang hindi naman masaya. No, di ba pag masaya, anong ginagawa mo? May ngiti. Tama po ba? Tingnan mo ha, yung katabi mo at sabi mo sa katabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Well, anyway, kung hindi ka man masaya, meron akong alam at kilala na masayang-masaya dahil nandito yung katabi mo ngayon. And His name is Jesus. Amen? No, masayang-masaya si Lord dahil nandito ka ngayon. Palakpakan natin ang Lord. Come on. Thank you, Jesus. No. Yes, and again, good afternoon po sa lahat. And we've been running a series po about prayer. No po, we've been doing this simula pa po, bago pa po matapos yung 2023 and 2024. We started, no, in January, tayo po ay tinalakay natin, it's all about prayer of breakthrough. We're praying for breakthrough. Tama po ba? At ang daming breakthrough ginawa ng Lord sa atin. No, in every, and hindi naman po lahat, ministry or finances, some other areas po. At nakita po natin that God really answers prayers. Amen? And nag-pause lang tayo saglit po because of dumating yung Holy Week, but ngayon po, binalikan natin. And last time, we talked about yung praying bold prayers. And we're asking, Lord, make me bold. Amen? No, sino po rito nag-pray ka last week? No, last week na, Lord, make me bold. Amen? Lo, wow. And you know what? Napaka-ganda po and very powerful po that we pray that God make us bold. No, make us bold. At ngayon po, we'll be tackling about, second part nito ating series na to is Speak to Me, Lord. No, speak to me, Lord. No, last time we talked about make us bold, make me bold. But ngayon, Lord, speak to me. Speak to me. Speak to me. And before we continue, pwede po ba ito? If you have your Bible app, buksan po natin at samahan niyo po ako, ating i-declare to, believing na, Lord, ang word po ninyo yung nagdadala ng pagbabago, and Lord, right now, give me the right heart to receive it. No, sige po, kasama po nito, and let's declare this by faith. If you believe that the Bible na ginagamit ng Diyos to change your life, and it is a manual ng buhay natin, let's declare this. Ready? On the count of 3, begin. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's have a word of prayer. Father God, we thank you and we honor you and we welcome you, Lord, sa lugar na to. Ito po ay lugar para pag-aralan namin kayo. At ito rin po yung lugar para malaman namin ano yung mga bagay na nais ng aming mabuting Diyos na nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak, aming Panginoong Jesucristo, na walang ibang layunin kundi kami ay mapagpala. Lord, right now we just thank you for this privilege for us, Lord, to be blessed again by your word. And we ask, huwag niyo pong hayaan na aalis kami sa lugar na ito na wala pong nangyaring pagbabago sa aming buhay. Because we know, God, habang binabago niyo kami, nagiging pagpapala po kami. Habang nagiging kamukha namin kayo, Panginoon, nagiging kamukha namin si Jesucristo, Lord, nagiging blessing po kami katulad po niya sa amin. Salamat po sa oras na ito. Thank you, Holy Spirit, for your presence. And we seal it with the precious blood of Jesus Christ. And all God's people say, and all God's people say, Amen. And once again po, magandang hapon po sa lahat. No, and we've been talking about prayer for quite some time. At alam niyo po, ako po personally, mula po nung bata ako, I've learned yung value po of prayer. Pero hindi pa rin po ako ganun kalalim mag-pray, na ang palagi ko rin din pong pinagpipray ay, Lord, i-bless mo ko, samahan mo ko, ingatan mo ko. Pero gayong sabi naman ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Pero mostly ang prayer ko po noon ay yung safe prayer. Kaya lang bilang tagasunod ni Jesucristo, following Jesus is never easy. Amen? And even our Lord Jesus Christ, He didn't live an easy life. Bakit? Namuhay siya to fulfill the will of God
Kaya po tayo napagpala. And His desire is also na tayo ay maging pagpapala rin. No, alam niyo po, minsan yung prayer po natin ay yung time lang na maaaring pupunta tayo ng simbahan. Okay, yung paggising sa umaga, Lord, thank you, ginising niyo po ako. Gabayan niyo ako, gano'n na naman, say prayer. Tapos pagdating ng gabi, bago matulog, gano'n na naman. Lord, matutulog na po ako. Salamat po sa kabuuan na araw. Salamat, iningatan niyo po ako, Panginoon. Wala kayong pinahintulutang masama sa buhay ko. Wala akong nakagalit, walang sumamalob. Dapat kabahan ka. Bakit? Normal po pala, if you are bold for Jesus Christ, that there is an opposition. Palaging merong opposition. And it is normal. No, kaya lang, di ba, parang hindi natin na-realize pagdating ng gabi, tapos matutulog, Lord, bigyan niyo ako safe din, masarap na tulog. Yes, okay naman po. But have we asked the Lord, Lord, nagawa ko ba yung pinapagawa mo? Or pagising sa umaga, tinanong ba natin, Lord, ano gusto mong gawin ko? Dito sa buhay na binigay mo sa akin ngayon. At Lord, nagawa ko ba during the night? Na Lord, nagawa ko ba yung inutos mo? Kung hindi, Lord, sorry, bigyan niyo akong pagkakataon bukas. Bigyan niyo ako ng lakas at kakayanan na alam kong meron naman dahil kayo ay nagutos. Amen? No, kaya minsan po, nagpipray tayo, Lord, thank you sa biyaya, thank you sa pagpapala, salamat sa pagkain. Di ba, no? Ang sarap, Lord, thank you po. But, minsan po nga, madalas, ang nagiging prayer natin are safe prayer. But really, following Jesus is never easy. Andiyan pa po ba kayo mga kapatid? And last week po, we talked about praying bold prayers. At ngayon po, if you'll allow me, I'll share to you po, sa 1 Samuel po, merong isang bata po dito, isang batang lalaki, si Samuel. Bigyan ko kayo ng context bago natin basahin yan. Sabi, itong si Samuel po, probably he was 12 years old, 11, 12, 13 years old. And alam niyo po, si Samuel po tumutulong kay Eli dun sa templo. At si Eli po ay high priest that time. But alam niyo po, si Samuel po ay gagamitin ng Panginoon. Bakit? Kasi nakita ng Diyos na yung buhay ni Eli at nung kanyang pamilya, hindi na maayos. Yung kanyang mga anak na kasama niya naglilingkod din sa templo, mali na yung kanilang buhay. Ibig sabihin, pwede pala na tayo ay nasa posisyon, pero pwede palang hindi natin nabibigyan ng kaluguran ng Diyos. At ngayon, itong batang ito, gagamitin ng Panginoon si Samuel para magdala ng mensahe kay Eli na hindi na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. At you know what? Hindi po madali sa isang bata na ikaw ang bibigyan ng mensahe na sasabihin mo doon sa pinaglilingkuran mo o doon sa tao na mas mataas sa iyo, na kinikilala mong saserdote sa templo, o pare sa templo, na doon natin makita, siya yung ginamit. Hindi po madali yon kung ikaw po ay bata. Amen? So, ibig sabihin po talaga may mga bagay na ang Panginoon, pag ang Diyos ang nagsalita, minsan po talaga madalas, hindi po madali. Tignan niyo po, puntahan po natin to. Ano po nangyari? Si Samuel po ay natulog. Nung natulog si Samuel, tutulog siya, meron siya narinig na tinig. Samuel, Samuel. Tumakbo ngayon siya kay Eli, akala niya si Eli. So pagpunta niya kay Eli, yes po, ano po yun? Bakit niyo po ako pinatawag? Sabi ni Eli, hindi kita pinatawag. Sige na, balik ka na uli, matulog ka na. So balik na naman siya, natulog na naman siya. Tapos meron na namang tinig. Samuel, Samuel. And it happened 3 times. Balik siya uli doon. Sabi niya, tinawag niyo po ako? Bakit po? Bakit niyo po ako pinatawag? Napakabait namang bata. Pero alam niyo po, sabi ni Eli, hindi ako yon. But Eli recognized na because he is a priest of God, alam niya nangungusap ang Diyos sa tao. He heard the voice of God. Kaya nga po siya naging saserdote. But ngayon, na-recognize niya, maybe tinatawag ng Diyos tong batang ito at mayroong sasabihin ng Diyos. Pero maaari nagtataka si Eli, bakit hindi ako? Bakit siya? But you know what? Sumunod, sabi na lang ni Eli, ganito, pag tinawag ko uli, sabihin mo, andito ang lingkod ninyo, mangusap po kayo, Panginoon. And this is the verse nating babasahin. Sabi, and the Lord came
and called as before. The third time, Samuel, Samuel, and Samuel replied, Speak, your servant is listening. Speak, your servant is listening. Nangusap po ang Diyos kay Samuel, but alam niyo po, parang, astig, di ba? Kinausap ako ng Diyos. Pero alam niyo po, buti kung yung mensahe, pagka kinuusap ka ng Diyos, madali. No. And you know what? Bago po tayo magpatuloy, meron pong trivia. Okay po ba yun? Pwede ba tayo magkaroon ng trivia? I believe nagdi-devotion po kayo. Majority of us, nagbabasa ng Bible. Amen? No, ito yung tanong ko. Okay? Ito yung tanong ko po. For 500 points. Okay ba yan? For 500 points, tapos meron ka pang extra room at meron kang jacuzzi sa iyong mansyon sa langit. Okay, okay po. Ano yung tanong? Ito yung tanong. Kailan nangyari sa Biblia, Old and New Testament, na ang Diyos nag-utos ng isang bagay na madali? Meron kayo naalala? Meron kayo naalala? Wala? Kasi walang ganon. Never na nag-utos ang Diyos ng isang bagay na madali. Kasi of course, Diyos siya. Pag nag-utos siya, madalas yung inutos niya sa atin, nakakatakot. Kasi hindi saklaw ng kaisipan natin, marahil yon sa panahon na yon. No? At marahil yung ating sitwasyon, no? Nakikita natin parang, ako. Kasi tignan niyo po, if you will see, nung tinawag po si Noah, kilala niyo si Noah, yung gumawa ng arko? Diba sabi ng Diyos, Noah, gumawa ka ng arko. Lord, ano yung arko? Malaking bangka. Lord, ano yung bangka? Kasi nasa bundok siya eh. Tama po ba mga kapatid? No, wala pa naman sila nakitang gano'n at hindi ng culture ni Noah nung time na yon. No, at you know what? Nung time na yon, inutusan siya. Wala pa, hindi pa uso yung mga lagari marahil nung panahon. No, we don't know. But tingnan niyo po, hindi po madali. Para bang, Lord, gagawa ko ng arko. Sige Lord, mamaya pagkakain tanghalian, gagawin ko na. Sana nga ganun eh. Kaya lang hindi ganun. No? At isa pa si Jonah, kung kilala niyo si Jonah. Si Jonah inutusan ng Lord. Ano sabi? Jonah, pumunta ka dun sa mga masasamang tao, dun sa mga talagang baluktot ang buhay, dun sa mga taga-Ninibe, at sabihin mo sa kanila, magsisi na kayo, kung hindi, kayo'y mamamatay. Sumunod ba agad si Jonah? Di ba nga pumunta siya ng Tarsis? Tama? At doon siya hinagis naman sa dagat at kinain siya ng malaking isda. Amen? Kaya totoo po, noong unang panahon pa, meron ng door-to-door. Bakit? Kasi si Jonah, nag-repent sa tiyan ng isda, tapos niluwa siya sa pampang ng Ninibe. Hello po, libreng transport. Galing talaga ni Lord, amen? Nausa na pala yung TMBS noon, di ba? No. Okay, kaya lang tignan po natin, si Jonah, hindi naging madali rin yung utos sa kanya, kaya nga hindi niya nais sumunod, kasi hindi madali. Ano Lord? Yung mga kalaban ng bayan namin, yung gumawa ng masama sa bayan namin, sila ngayon. No, sila po ngayon ay pagpapahayagan ko ng mabuting balita. It will really stretch your faith pag ikaw po ay inutusan ng Panginoon, pag ikaw'y kinausap ng Diyos. And just like Mary, no, teenager si Mary, kakausapin ng Diyos. Ikaw ay magdadalang tao, liliman ka ng banal na Espiritu, at ikaw ay magdadala ng anak ng Diyos. Wow! Sana ganun, no? Ano ba reaksyon ni Mary? Ganun ba? Wow! Magbubuntis ako! Anak ng Diyos! Uy, ang ganda nito, Lord! Ang ganda nito, makakatulong to doon sa page ko. Makakatulong to doon sa brand ko. Bakit? Lord, lalagyan ko, #Son of God. #Virgin Conception. Hashtag, diba? Kung ano pang hashtag yon, humbled to serve. Diba? Kaya lang ganun ba tinanggap ni Mary? Napakabigat. Actually, si Joseph gusto siyang hiwalayan. Because every time that God speaks, it is never easy. But alam niyo po, when was the last time, ang tanong, na tinanong mo ang Diyos, Lord, ano ang gusto mo? Kasi every time na magsasalita ang Diyos,
Really, yung mako-convict tayo ng mali nating nagagawa. Sasabihin niya tayo lagay yung mali sa atin. Bakit? Gusto niya tayong pagpalain. Gusto niya umayos yung buhay natin so that tayo rin ay maging blessing sa iba. Kaya tingnan niyo po, napakalaga. Talagang pag tayo nag-usap ang Diyos, i-stretch out tayo yung faith po natin. No, nakakatakot talaga kasi imposible po yan. Pero alam niyo po, you will really experience that you are walking dun sa purpose ng Diyos. Pero kapatid, it is very uncomfortable. Bakit? Ang Diyos ang nagsalita. Ang Diyos ang nagsalita. And you know what? Si Samuel po, narinig na yung tinig ng Diyos. At ano ba sinabi ni Samuel? Ano ba sinabi sa kanya ng Diyos? Samuel, pagpapalain ko ang lahat ng bayan. Ganun ba? Hindi. Ang bigat. It's a judgment sa pamilya ni Eli. Hindi po madali. No, ano ba sinabi ng Diyos, Samuel? Alam mo ba? Yung cute na babae dun sa kabilang cell group, yun ang mapapangasawa mo. Magkakaroon kayo ng 2 anak. Tapos magkakaroon kayo ng mga magagandang aso. Tapos magkakaroon ka ng magandang negosyo na 6 digits ang sweldo monthly. Tapos magiging sikat kang YouTube influencer. Ganun ba? Sana nga kung ganun eh. Kaya lang hindi ganun. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagsalita. Ano sinabi? Nakakalungkot po. Bakit? Yung sinabi ng Diyos kay Samuel, ito po ay judgment sa pamilya ni Eli na hindi na nagbibigay ng glory sa Diyos. Ilang taon si Samuel? He was about 11 to 12, 13 years old. Tapos gagamitin ng Panginoon. Pwede bang gamitin ng Diyos ang isang bata? Andiyan po ba kayo mga kapatid? Yung iba naman, pastor, bata pa ako. Yung iba naman, sobrang tanda ko na, pastor, para sa mga ganyan. Sino pang gagamitin ng Lord kung hindi ikaw? Kailan? Kung hindi ikaw, sino? Kung hindi ngayon, kailan? But you know what? Ang Panginoon, ginamit si Samuel, nangusap ang Diyos sa kanya para magsalita kay Eli. And I'd like you to quote this, no? Don't ask God to speak if you don't want to hear what He says. Huwag mo hingin na magsalita sa iyong Panginoon kung ayaw mong tinggin yung kanyang sinasabi. Wala siyang planong ikasasama mo, but you will miss out. You will miss out. Kasi alam niyo po yung prayer kasi, minsan, alam niyo po yun, meron tayong kamalian when we pray because minsan ang isip natin ng prayer is just talking to God. Well, in fact, ang prayer po talaga is not just talking to God but allowing God to speak over our life. And the question is, when was the last time that you asked God or asked the Lord to speak to your life? Kailan yung huling pagkakataon na tinanong mo yung Lord, na Lord, mangusap po kayo sa akin. Nandito po ako inyong lingkod. Alam niyo po, in prayer, way more is accomplished by listening than by talking. Totoo po na kung tayo lang magtatahimik, papakinggan natin, Lord, ano ba gusto mong gawin ko ngayon tong araw na to? It will just be sensitive. No. Mas marami tayong magagawa at mas marami tayong ma-accomplish at mas maraming tagumpay. Instead of, Lord, bakit ganito? Dapat ganito kasi, Lord. Bakit ganito naman? Bakit siya, Lord? Bakit hindi ito? Lord, bakit naman ito yung binigay mo sa akin? Hindi yan. Why? Because God has a greater plan for you. Diyos siya, nasa langit siya, mas kita niya at alam niya yung lahat. At mahal na mahal ka niya. At ang proof niya, nung binigay niya si Jesus Christ, mamatay dun sa krus, actually sa dami ng problema ng mundo, ang binigay niya po si Jesu Cristo. And you know what? God is always speaking sa buhay po natin. But the question is, are we listening? Nakikinig po ba tayo? Tingnan mo yung katabi mo, nakikinig ba? Di ba? Ito yung tanong, Pastor, paano ko matututunan na pakinggan ang tinig ng Diyos? If you'll allow me, no, we have 3 points here, no, and may mga 500 sub-points.
No, paano ko, pastor, matututunan na pakinggan ang tinig ng Diyos? First thing is you need to be still. You need to be still. Amen? Nakakita ka na ng taong malikot, makulit, maingay, at doon sa isang lugar na magulo, maraming makulit, maingay, ang hirap pakinggan ng Diyos. Amen? Para ngayon dito sa church, kahit anong ganda, ang sarap aircon, payapa naman dito sa church, wala rito yung gumagambala sa'yo. Nandyan ba? Wala. Pero yung isip mo, minsan, balisa pa rin. Hindi pa still. Biro mo, nandito ka na sa church, place dapat to comfort. Andito ka na sa presence ng Lord, pero hinahayaan mo pa rin yung mga intrusive thoughts. No po? No, alam niyo po nakakatuwa yung intrusive thoughts. I've been teaching about this for the last weeks sa mga bata. Alam niyo po, kasi parang ganito, di ba? Yung pangit na kaisipan, nagdadala ng pangit na emosyon, nagdadala ng pangit na aksyon. Tama. So nagsisimula sa kaisipan. Kaya lang, parang ganito, parang magnanakaw yan. Pumasok sa bahay mo, anong gagawin mo kung may magnanakaw? Ayaan ko lang, oy, copy ka, gusto mo? Paistayin mo sa bahay, o gagawin mo, ulihim mo na yon. Gagapusin nyo, pipilitin nyo, bubugbugin pa. Di ba? Tapos dadalhin nyo sa barangay, ipapakulong nyo kasi gumawa ng mali. Kaya lang, ganun ba ang ugali mo pag may pangit na isip na dumating sa'yo? Are you listening, mga kapatid? Minsan, we allow negative thoughts, hayaan pa natin maglaro kasi ang sarap. Hindi mo alam na yung pangit na kaisipan, magdadala ng pangit na emosyon at magdadala ng pangit na aksyon that eventually, pag hindi mo napagbantayan at napagpatuloy mo, it will become a habit, it will become your character, and it will become your future. But never your destiny because of Jesus Christ. Amen? No, kaya tignan po natin, ano sabi po, no, kailangan po, no, hindi tayo makakarinig sa Panginoon, never kung tayo po ay malikot, kung tayo po ay nasa lugar na maingay. Kaya sabi po ng Psalm 46 verse 10. Okay. Ano sabi po ng Psalm 46:10? Sabi, be still, sabi ng Lord, and know that I am God. Be still. Sabi sa katabi mo, be still. Tanong ko po sa inyo, have you experienced na nag-binge watch ka, nanood ka ng Netflix, siguro mga 1 oras, may get, 2. Ha? O Netflix, o Disney, o ano ba? Whatever, no, na, tignan nyo, okay, maybe social media, nag-browse ka lang, mga 1 oras, nood ka ng mga reel, TikTok, YouTube, no, mga shorts, di ba? You do something that you enjoy. Medyo mahaba yan di ba? No, nagbasa ka ng libro, kaya nagpunta ka sa gym, di ba? O kaya naglaro ka ng video game, di ba? 1 hour. Tama? Have you tried that? Tama? Okay. Pero yung tanong ko sa iyo, when was the last time that you allowed the Lord, at least siguro mga 30, 40, 1 hour, na just andun ka lang still, walang TV, walang cellphone, just waiting, hearing, listening, waiting for the voice of God. Yung alam mo yun, yung nandun ka lang tapos you just wait na magpipray ka lang, di ba? Kasi alam niyo po, even si Jesus, ano sabi ni Jesus? Don't pray like the hypocrites. Don't pray like the Pharisees and Sadducees. Bakit? Sila nandun sila, pinapakita nila lahat yung kanilang pagpipray. Nandun sila sa crowd. Nandun sila sa marketplace. Ayaw ng Lord na gano'n, magpipray tayo. Lord, Panginoon, salamat po, Panginoon, at andito ako nananalangin para makilala nila na Diyos kayo. Ayaw ng Diyos na gano'n. Ang gusto ng Diyos, sabi, pumunta ka sa iyong bahay, pumasok ka sa kwarto mo, isara mo pinto. Because God wants you to be still. Tanggalin mo lahat sa lugar na yun, mga entertainment mo. Gusto niya, ikaw lang. Ikaw lang sapat na. Are you listening? But the thing is, when was the last time that you spent time just hearing and enjoying the presence of God? And totoo po, hindi mo maririnig ang Diyos na magsasalita sa isang audible voice na parang King James Version. Para no, parang, Jay, I'm here, thou shall. Di ba? Mga ganun, no? Hindi ganun At never ko narinig ang Diyos na ganun.
Simula nung ako'y nakakilala sa Panginoon and I haven't heard someone and I did not hear God that way. Pero paano nangungusap ang Panginoon? If you'll allow me, may 4 na bagay, paano nangungusap ang Panginoon? Okay. And if you're writing down notes, sulat nyo to. Kung hindi po kayo nagdo-notes, pwede nyo rin pong isulat ito. Okay? Number 1, He is speaking by His Word. Kaya po napakahalaga that we do our devotion. Bakit? Diyan po nangungusap ang Panginoon. Magtataka ka, Lord, grabe! Dinadirect kasi tayo, ginagabayan tayo ng Panginoon, kino-comfort tayo, encourage tayo, strength tayo. Alam niyo po mga kapatid, babasa ka ba, Lord, grabe, ilang chapter na to, Lord, pride pa rin. Ilang chapter na to, Lord, kasalanan pa rin. Magtataka ka, bakit? Kasi yung word ni Lord, He wants to speak over your life. Gusto niyang gabayan ka, gusto ka niyang pagpalain. No, gusto ka niyang i-correct. Kaya lang, we need to hear His word. Pangalawa, tao. Alam niyo po, si Pastor, ang madalas na ginagamit sa akin ng Lord, wife ko, si Ann. At minsan, nakakatuwa. Di ba? Bakit? Kasi, sino rito yung minsan nababalisa ka rin? Yung minsan, hindi ka warrior, minsan warrior ka. Taas yung kamay. May mga kasama pala ako rito. Okay. No, salamat na lang, hindi ako nag-iisa. Pero alam niyo po, yung tipo na, andun ako sa panahon na parang ang gulo-gulo na sitwasyon, parang talagang hindi si pastor eh. Pero alam niyo po, mamaya magsasalita yung asawa ko, alam niyo po yung i-quote niya pa, ito yung minsan nakakainis. Bakit? Pag nangusap ang Panginoon kasi, through my wife, kung ano yung pinreach ko, yun yung sinasabi niya sa akin. Hello po mga kapatid. No, binabalik niya kung ano yung pinipreach ko. Yung isang nakakainis minsan pag nangungusap yung Diyos sa atin na ginagamit ang tao. Minsan ginagamit niya yung sa leader mo. Minsan ginagamit niya si pastor. Ngayon, nagpipreach ako. Maaaring ako ginagamit sa iyo ngayon in this situation. No, maaaring magulang mo. Or maybe ako minsan, anak ko, ginagamit din sa akin. Why? No, kasi we need to hear God through the people na nasa paligid po natin, lalo po yung mga godly people, godly friends po natin, yung mga churchmate natin, no, our cell leader, our mentors, no po? At pangatlo, no, if you'll allow me, pangatlo is circumstances. No, ano po yung circumstances? No, parang ganito, yung mga circumstances sa buhay, yung mga kabiguan natin sa buhay, yung mga pintong nagsara. Amen. Minsan naiinis tayo, bakit Lord nangyari yan? Kapatid, hindi mo ba pinagpapasalamat na nagsara yung pinto? Kasi yung pintong yan, dati dinidate mo eh. Kaya lang, 10 years nagsara yan. Pero ngayon, 10 years, nakita mo yung pinto uli. At sabi mo, Lord, buti na lang nagsara yung pinto. Bakit? Kasi nakita mo, iniingatan ka pala ng Panginoon. How many of you thank God dahil may pangit na nangyari sa buhay mo? Salamat na lang nangyari yon. Amen? Ang dami pala natin, akala ko ako lang. Pero you know what? You need to recognize that God also speaks pag may mga pangit tayong sitwasyon. May mga tinuturo, Panginoon, sa atin dyan. Alam niyo, mas marami tayong matututunan dun sa panahon na tayo bagsak kaysa dun sa panahon na tayo nasa tuktok ng bundok. Are you listening, mga kapatid? Sino rito, ang dami mo natutunan nung pandemic. And I pray, wag nating makalimutan yung magandang natutunan natin. No, number 1, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Alam niyo po, ang ganda matutunan natin na nangungusap ang Panginoon para sa buhay natin. Doon sa panahon na tayo po, may mga nararanasan tayong mga nagsasarang pinto. No. Pero naniwala tayo, habang nagsasara yung pinto, bumubukas ang gate ng langit. Amen? No po. Yung pa ba naman yung panahon na papabayaan ka ng Panginoon, yung panahon na dapang-dapa ka? Pang-apat na nangungusap po sa atin ay yung banal na Espiritu. No, ito yung pinoprompt tayo ng isang bagay na hindi naman natin gusto for like ministry. God has been prompting me. Si Pastor po, I'm a nurse, but God prompted me. Stand for me. Serve as a pastor. Help your mom back then. Are you listening, mga kapatid? Kasi wala pa pong tumatayo para sa mga kalalakihan nung panahon na yon. But God prompted me and I believe it's the Holy Spirit. Ano po? At doon po nagsimula yung ministry po sa mga kalalakihan, sa mga tatay. At kagabi lang po, no? Kagabi lang. Nakakatuwa ang Panginoon kasi
Sa dami po nung pinaprepare po natin because dumating po yung live class and everything, no, mga nag-ready ka ng mensahe rin, of course, may family ka rin, may mga bagay din sa school, no. Nakalimutan ko po na nung Friday, nung nagturo ko, yung projector po natin ay pumutok. So, pumutok na yung bulb niya. So, nag-on siya, pero wala nang ilaw, wala na siya mai-project, wala nang liwanag. No, nakaligtaan ko na po, but you know what, kagabi, bigla lang, isang word, projector. Sabi ko, yung projector, nga pala, or else, wala. Nakaganon kayo, nakatingin kayo dun sa likod. Kasi doon natin makikita sa likod. But salamat sa Panginoon, God has been so good. Kaya po yung projector natin, bago. Amen? Hello po mga kapatid. No, kaya lang tingnan natin napakabuti ng Panginoon. Amen? Luminaw na po. Amen? Mas malinaw na siya. So, ibig sabihin pinag-retire. Kaya kapatid, kung may mga nasisira, may ipapalit na bago si Lord. Amen? No, kaya nasira. Kaya lang, we need to be sensitive. We need really to have that relationship with the Lord. Kasi kung nakalimutan ko, paano na? Pero salamat na lang po, nangungusap ang Panginoon. Amen. No, para hindi kayo masaya. No po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Yes. No, and thank you po sa ating pong pagkakaloob because meron tayo pong fund for us to be able to buy a new projector. Hindi po mura yan. Okay po ba? No, 27,000 plus po yan. Merong 21, merong 19. Kung ikaw papipiliin, ano bibilin mo para sa Lord? Yung pinakamura po. Ganon? Hindi. You make Him first. Amen. Amen. No. You know what? You just need to be still. Sabi sa katabi mo, be still. Minsan when we pray, tinanong mo ba si Lord? Hindi yung puro tayo salita, Lord, sino ang gusto mong ipag-pray ngayon? O ano yung gusto mong ipag-pray ko ngayon? Ano yung gusto mong gawin ko ngayon? Kasi alam niyo po, the more you listen to God, the more you will be familiar kung sinong tinig yan. Di ba parang pamilya mo, yung nanay at tatay mo, yung pamilya mo, yung anak mo, pagbukas pa lang ng gate, alam mo na kung sino pumasok eh. Yung pagyabag pa lang doon sa hagdan o paglakad niya pa lang doon sa unahan ng bahay niyo, yung entrada, alam mo na kung sino yung pumasok eh. Hindi pa nagsasalita, bakit? Alam mo na kung sino yun, bakit familiar ka doon sa tao na yun, palagi mo kasing naririnig dahil palagi mong kasama. You want to be familiar sa voice ng Diyos? You need to always listen to Him. Palagi mo siya dapat pakinggan. The more you listen to the voice of God, the more you will recognize the voice of God. At turuan din kita, God is good all the time. Hindi ka, para malaman mo kung si Lord talaga nag-utos niyan. Madali lang. Pag inutusan ka magbigay, galing yan sa Diyos. Dahil ang kaaway never nagbibigay. Hello po. No, pag sinabihan kanya magpatawad, galing yan sa Diyos. Dahil ang kaaway, hindi kanya tuturuan magpatawad. Hello po mga kapatid. No? So, tingnan natin, marami pang bagay yan. Maalaman po natin na ang Panginoon napakabuti. But we need to be still. At pangalawa, no, if you're writing down notes, when you pray that, Lord, speak to me, Lord, I am listening. Pangalawa is you need to be willing. Kasi po minsan yung prayer natin, parang ang dami nating sinabi natin, Lord, bakit ganito dapat ganito eh? Yung parang bang mas magaling tayo kay Lord. Di ba, no? Okay, pero at ang prayer natin, Lord, ingatan niyo po ko na para bang ang Panginoon, iniiwan tayo. Samahan niyo ko, Panginoon. Hindi, anak. Samahan mo na lang ako kasi mas maganda yung plano ko. Kaya minsan we struggle. Bakit? Kasi hindi po align yung kalooban natin sa kalooban ng Panginoon. Lord, sumasakit na ulo ko. Pwede ba tanggalin mo yung sakit na ulo ko? Lagay mo na lang doon sa boss ko. Di ba, no? Kasi we want a safe prayer. Hindi mo alam na yung mas, pwede sana, Lord, kung sumakit man ulo ng boss ko, ipagpe-pray ko siya. Hallelujah. Di ba, no? For Him to be able to know you. Pero tignan niyo po, ano kaya kung ipag-pray na lang natin, pagpunta natin, lapit tayo sa Lord, imbis na dali natin yung napakahabang listahan ng ating prayer item, ang gawin mo na lang, umupo ka doon, and Lord, thank you sa oras na ito. Panginoon, ito po ang aking notepad, o kaya Lord, ito yung blankong papel. Lord, magsalita po kayo, makikinig ako. Ano po ang gusto niyong gawin ko ngayon? And to tell you,
kayang punuin ng Diyos yun. Are you listening? Magugulat ka sa Panginoon. Kaya kapatid, prayer is not just asking kung ano yung gusto mong gawin ng Diyos, but it is asking the Lord, Lord, speak, for your servant is listening. Hindi si Lord ang servant, tayo ang servant. He is the Lord. He is never the servant. We are. Amen? Maring tanungin natin, Lord, ano po kaya? Kasi minsan pag may pangit na nangyayari, hindi ko alam po kayo, I ask the Lord, Lord, ano po kaya yung mali ko nagagawa? Or minsan, alam mo na yon. Lord, sorry. Or minsan, Lord, ano ba? Baka may mali akong motibo. Kaya nangyari ito. Ayusin niyo yung puso ko. Dahil alam ko, pag maayos na puso ko, wala nang hadlang na hindi niyo ibigay. Or maybe, nandito ka, meron kang, yung asawa mo, hindi pa mananampalataya. Pag-pray mo, Lord, paano ko pumamahalin yung asawa ko para siya makakilala sa inyo? Ano po yung kailangan gawin? Okay, maybe yung anak mo na mapasaway pa. Lord, paano ko papakita yung pag-ibig? How can I show my boldness? Yung faith ko sa aking anak na makulit na to. Paano? O kaya, maybe tanungin natin, Lord, ano yung gifts ko na binigay nyo na pwede kong magamit para maging blessing ako sa church? I don't know, maybe if you know how to use the computer, magaling ka sa computer, dyan yung tech team natin, magaling ka sa mga graphics, whatsoever, pwede natin magamit, no? Magaling ka sa worship team, magaling ka sa production, whatever that is. No, galing kang sumayaw, whatever, pwede mong gawin, magaling kang magluto, nagpapakain din tayo sa church, magaling ka sa carpentry, may mga bagay tayong kailangan gawin. Ano ang meron ako, Lord, na pwede ko magamit para maglingkod? Ano yung binigay niyong blessing sa akin for me to be a blessing to others? Proverbs chapter 3, verse 6. Ano sabi? Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Pag hinanap pala natin ng Panginoon, ituturo niya sa atin ano yung daan na talagang maganda para sa atin. Dahil lang hinanap natin yung kalooban ng Diyos. Kaya ito yung tanong, when was the last time na tinanong mo ang Diyos, ano ang gusto niyang gawin mo? And you know what? There is a warning. No, this is a warning. And I want you to quote this. If you're writing down, sulat niyo po ito. Make sure you obey what He showed you last. Make sure ginawa mo na kung ano yung inutos niya sa'yo nung nakaraan. Bakit? Kasi maaring sabihin mo kasi, bakit pastor, hindi ko naririnig ang Diyos? Bakit parang ang layo ng Diyos? Hindi malayo ang Diyos. Sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pamaya. Andyan ang Diyos, pero hindi ko siya narinig. Maybe may inutos siya sa'yo noon na hanggang ngayon hindi mo pa ginagawa. Gawin mo yan. Maririnig mo tinig ng Panginoon. Because He cannot bring you to your next level if you haven't done ano yung inutos niya sa iyo nung nakaraan. Maybe some of you, sinasabihan ka ng Lord, patawarin mo na yung tao na to. Patawarin mo na yung tatay mo. Patawarin mo na yung taong ito na nakagawa sa iyo ng mali. Bakit? You will not go to your next level pag hindi mo yan ginawa. Maybe in the area of giving. No? Anak, kung mabigay mo lang tong sinabi kong ibigay mo, I will bring you to your next level. Anak, hindi kita pwedeng pagkatiwalaan ng malaki. Dahil yan palang maliit na hiningi ko sa iyo. Hindi mo na maibigay. Sabi ng Biblia, na mapagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Amen. Hindi pwedeng basagin ng Diyos yung kanyang salita. Kaya warning, make sure. And you know what? Maybe He isn't showing you kung ano yung nais niya sa iyo sa hinaharap because you haven't done what He gave you to do in the past. Maybe, no, kaya hindi po pa pinapakita sa iyo yung future. Bakit? Maybe, meron ka pang hindi nagagawa. Are you listening? And number 3, if you're writing the notes, sulat niyo po ito. For us to be able to hear the Word of God, you need to be ready. So sabi mo, be ready.
Alam niyo po, pag nagsalita yung Panginoon, hindi po madalas, hindi natin magugustuhan. Bakit? Hindi po madali. It will really stretch out your faith. Ito po yung lugar na talagang iba yung pakiramdam mo, hindi komportable. Katulad po ni Samuel. Uy, bata, gagamitin, mangusap sa isang saserdote, nasa templo, kay Eli, tungkol sa judgment ng Lord, hindi po madali. Maybe, bata po ito. Pero you know what? Maybe some of you, hindi naman ganun sabihin ng Lord. Pero sabihin ng Lord, anak, tulungan mo na yung cell leader mo. Mag-open ka na ng cell group. Or maybe mag-invite ka nung boss mo. Invite mo yung boss mo, invite mo yung katrabaho mo. O invite mo yung teacher mo sa church. Invite mo yung classmates mo. Invite mo yung nanay at tatay mo. Maybe for some of us, ganun. Or maybe, for some of us, maybe radical giving or maybe generosity to someone. Gusto ng Panginoon i-stretch. O kaya, maaaring sinasabi ng Lord na yung kasalanan mo, isuko mo na yan. Live a consecrated life. Or maybe, anak, yung relationship na yan hindi makakatulong sa'yo. I want you to surrender that relationship, to cut that relationship. It will not bring you to your next level. Bakit? Sino ba Diyos mo? Si Jesus o siya? Maybe, for some of us, patawarin mo na siya. You will never go to your next level pag di mo siya pinatawan. Alam niyo po, pwede po ba to? Lingin ni Pastor. Itong mga susunod na 7 araw at sa mga susunod pa. Bukod sa prayer natin na, Lord, make me bold, pwede ba pag-pray natin, Lord, speak to me. Your servant is listening. Alam niyo po, every time na mangungusap talaga, Panginoon, unprepared tayo dyan, unequipped tayo dyan. Iisipin natin, Lord, hindi ako qualified. Tingin ko rin po, hindi ako karapat-dapat. Pero habang sinusunod ko po yung Panginoon, nakikita ko po, kumikilos yung kamay ng Panginoon. Just like what we studied last time, di ba? Pag sumunod ka, may opposition talaga, pero open ng buhay mo sa milagro ng Panginoon. Amen? No? At dahil sa open yung buhay mo sa milagro ng Panginoon, dahil namumuhay ka sa kalooban ng Panginoon, nakikita mo na lang talaga, pinapaunlad din ng Lord yung faith mo. Dahil natutuwa ka habang sumusunod sa Kanya, may nangyayari. And because of that, your faith is being stretched out. Pero ngayon, if you'll allow me, pakiusap ni Pastor, let's pray. Let's just, Lord, make me bold, but speak to me, Lord. Mangusap po kayo sa akin. Nakikinig po yung inyong lingkod. At pwede ko po bang invite yung worship team natin? Right now, we'll be worshiping the Lord. Pero bago po yun, alam niyo po, it's a dangerous prayer that we pray na, Lord, speak to me. Kasi hindi talaga madali yan. Pero kapatid, alam mo kung ano mas nakakatakot? Yung hindi mo ipag-pray yan. Bakit? Pag hindi mo pinag-pray na, Lord, mangusap ka sa akin, you will miss out sa napakagandang plano ng Panginoon sa buhay mo. Dahil hindi mo nakikita yung kayang gawin ng Diyos. If you will just obey Him, if you will just seek His voice, you will just listen. Ang nakakatakot, hindi yung ipag-pray mo na, Lord, mangusap ka sa akin. Ang mas nakakatakot, Lord, yung hindi mo ipag-pray na hingin na magsalita siya sa'yo. Parang magulang. Ang hirap pag yung magulang mo tumahimik na. Amen? Ang hirap. Pero alam niyo po, ang sarap pagka yung magulang mo kinakausap ka, anak, ang ganda nito. Itong plano ko ngayon. Ito, anak, ito gagawin natin sa pamilya natin. Ayusin mo yung pag-aaral mo. Susunod, ito mangyayari. Ayusin mo rin, ito dapat gawin mo. Parang coach, di ba? Meron kang hindi nakikita, pero nakikita ng coach mo. I mean, God, He knows everything and He loves you so much. Amen? Sa oras nito, tayo po'y saglit na magtungo ng ulo, tayo manalangin. Kapatid, habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, hindi mo alam kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos
sa pamamagitan ng buhay mo kung makikinig ka lang sa tinig niya. Kasi sa oras na ito, habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, right now, just pray with me. Just pray with me. Just pray with me. Panginoon, nandito po kami, inyong mga lingkod. Nandito po kami, Lord, handang makinig. Hiningi po namin na mangusap po kayo sa amin sa oras na ito. Kami po na nandito po ngayon, mga kapatid, dito sa GUCCL, Lord, I pray, make us, Lord, followers of Jesus Christ. And we know na meron kaming relationship sa Diyos, but Lord, kung totoo lang, may mga time that we have been distracted ng mundo, na minsan, Lord, ginagawa na lang namin yung bagay na parang ritual. Hindi kami naging intentional na maglaan ng oras na pakinggan yung tinig ninyo. At minsan, Panginoon, yung sarili na naming tinig, sarili naming nais ang nasusunod namin. At kami na lang, Panginoon, yung naglalagay ng request sa panahon na kami nananalangin. Hindi na namin isinasaalang-alang ano yung gusto ng aming Panginoon na nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak para sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, if we become so busy, naging malikot kami, naging magulo yung aming isip. And Lord, I pray, teach us, Lord, give us time to reprioritize na hanapin kayo. Hanapin yung tinig ninyo. Hanapin yung kalooban nyo higit sa lahat. In your promise, ipagkakaloob ko ang lahat ng kailangan ninyo. Lord, thank you for teaching us that this is a time for us to change. Ito po na yung oras para mag-commit kami. At salamat sa narinig po naming mensahe ngayon. And Lord, I pray that for the next 7 days at sa mga susunod pa, pero magsimula po ngayon, it will be praying, Lord, make us bold. At magpipray kami, Lord, speak to us. We are your servant, and we are listening. Sa bawat araw, hahanapin ang kalooban ninyo, Panginoon. Makikinig kami sa inyo. Mangusap po kayo sa amin. Sa amin na nandito po ngayon, Panginoon, pagpalain niyo po kami. Salamat po. Salamat po. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen. Oh, at ngayon po, let's just hear the song habang inaawit ng worship team natin. And let us be reminded na walang planong ikasasama mo yung Diyos. Mahal na mahal ka niyan. And ito, pwedeng habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, just listen to the lyrics, damdamin lang natin, at hayaan natin mangusap yung Panginoon sa atin. Sige po, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, pakinggan po natin to. Yes, Lord.